pauwi sa hotel, nag-uusap kami ni Jara. Austin, sa tingin mo, may alam ang asawa ni Engineer Abad sa nangyari? Siguro. Austin, kailangan natin siya makausap. Baka may alam siya. Baka matulungan niya tayo. Naisip ko na yan. Kapag maayos na ang lahat, kakausapin natin sila. Okay? Basta kalma ka lang. Unti-unti na kami nagkakaroon ng pag-asa ni Jara. Konting panahon na lang at malalaman na namin ang katotohanan. Dahil sa matinding pag-aalala ng dalawang matanda, pinagstay muna kami ni Austin sa asyenda. Buong araw halos wala akong ginawa dahil ayaw nila na mapano na naman ako. OA na talaga ang pag-aalaga nila sa akin. Kahit sabihin ko na ayos lang ako ay makulot pa rin ang mga ito. Baby, ready ka na? Tanong ko kay Cassie. Magbe-bake kami ngayon, pampalipas oras habang hinihintay si Austin. Pinaglibkas ako ni D-Love. Bumalik na lang daw ako next week pag okay na ako. Ang sweet talaga niya. Wala na ngang mapaglagyan ng kilig ang puso ko. Yes, Auntie. Let's go na po sa kitchen. Excited na po ako na matikman ulit yung ginawa niyang cookies. May mga assistant pa ako sa kitchen dahil sa utos ni Lola. By the way, nakarecover na si Lola after niyang mahimatay. Mas malakas na rin siya ngayon. Dala ng katandaan kaya kung ano-ano nang nararamdaman nito. Iha, huwag ka masyadong magpakapagod. Paalala nito. Napaangat ako ng tingin sa boses na nanggaling sa may pintuan. Lola, I'm fine. Madali lang po itong ginagawa ko at tingnan niyo naman. Ang dami niyo pong pinasamang assistant ko. Kaya paano naman ako mapapagod, Lola? Wanna join? Niyaya ko si Lola upang malibang. Madalas kasing nanonood lang ito ng TV at nagbabasa ng magazine, which is boring hobby. But nakasanayan na nila ang ganoong gawin. Matanda na ako para magpakaisip bata. Hihintayin ko na lang kayo sa sala. Huwag niyo akong uubusan. Lola, marami po kami ibibig ni Auntie. Kahit po isang plato, bibigyan namin kayo. Si Cassie ang sumagot. Kau bata ka, porket andyan ang kakampi mo ay sinasagot mo na ako. Napapangiti ako dahil minsan marunong sumabay si Lola sa amin trip. Minsan kahit hindi niya naiintindihan, nagkukunwari na lang at pinapanigan ako. After namin mag-bake ni Cassie, pinatulog ko na ito ng tanghali. May schedule pa kasi kami ni Lolo na mag-chess. Kanina pa ako dito pinapatawag sa study room kaya lang ay hindi pa nga kami tapos. Pagpasok ko sa study room, nakita ko na ang pagpapractice nito. Dahan-dahan pa ako pumasok para lang hindi niya ako mahalata. Sa sobrang seryoso nito ay hindi nga ako nito napansin na malapit na ako sa kanyang likuran. Ilang minuto ko itong pinapanood sa mga moves na ginagawa niya. Move the rook. Turo ko. Kanina ka pa ba nandyan? Nagulat na tanong ni Lolo. Hindi naman po. Ngiting sabi ko sabay lakad papunta sa opposite chair. Nito. Let's play. Ready ka na bang bawiin ang corona? Pinagbibigyan lang kita. Kaya palagi kang nananalo sa akin. Ngayon, sasiguraduhin ko na hindi ka na makakascore sa akin. Nagkabit-balikat na lang ako at napangiti. Pagkatapos ng ilang oras ay nag-inat ako tumayo. Ano ba yan, Lolo? Ako na naman ang nanalo. Dapat kasi hindi niyo na ako pinagbibigyan. Iting sabi ko. Naawala ko sa'yo na matalo ka at wala ka nang mukhang maiharap sa akin. Ngising sagot sa akin ni Lolo. Babalik na muna ako sa bahay, Lolo. Hinihila ko ng antok eh. O sige, magpahinga ka na at masyado mong pinapagod ang apo ko. Ilang araw na lang ang vacation leave ko at babalik na ako sa trabaho. Minsan masarap talaga na pumasok sa trabaho pero masaya na makabonding mo ang iyong pamilya. Ilang linggo na ang nakalipas simula ng aksidente. Araw-araw ay nabibisita ko ito dahil nailipat na ito sa malapit na hospital. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising si Engineer Abad. Habang nakadungaw ako sa ICU ay nakapikit ako. Kung kailangan ko tawagin ang lahat ng Diyos sa mundo ay gagawin ko, mapagaling lang ang taong nagligtas ng aking buhay. Nagpaalam ako sa nurse na naka-assign sa nurse station kung maaari ba akong pumasok sa ICU upang makausap at malapitan ito. Malapit na pamilya lang kasi ang maaaring pumasok doon. Mrs. Morales, pasensya na ho. Pakihintay na lang po sa Mrs. Abad kung ayos lang ba sa kanya na pumasok kayo sa loob. Ganun ba? Sige, salamat. Sa di kalayon ay nakita ko ang asawa ni Engineer Abad. Nagmamadali ito at parang aligaga. Nurse, ang asawa ko. Nakita ko na dinilat niyang mata. Gising na ata siya. Nabigla ako. Paano nangyari na hindi ko yun napansin?
Kanina ko pa binabantayan si Engineer Abad. Sigurado po ba kayo, Mrs. Abad? Kagagaling ko lang po doon at kanina ko pa siya binabantayan. Oo, Iha. Ngayon lang pagsilip ko. Naigalaw niya nga ang kanyang ulo tapos idinilat niya ang kanyang mata at parang may hinahanap sa paligid. Tara po, at puntahan natin siya. Thank God at nagising na po ang inyong asawa. Pagdating sa ICU, kinumpirma sa amin ng doktor na gising na nga ito. Under observation pa rin ito at kailangan manatili sa ICU ng 24 hours bago ilipat sa private ward. Tinawagan ko sa Austin at agad kong ibinalita sa kanya na nagising na si Engineer Abad. Sabi nito ay papunta na siya dito sa ospital at hintayin ko siya. I'm happy at nagising na ang taong nakaligtas sa akin. Si Mrs. Abad ang pumasok sa ICU at kinausap ang asawa. May luha pa sa mata si Mrs. Abad at hinahalikan sa noo ang kanyang asawa. Nakakatuwa silang pagmastang dalawa. Iba talaga ang nagagawa ng tao kapag nagmamahal. Bumalik sa isipan ko noon ang pamilya ko. Ganyan din noon si mommy at daddy bago mangyari ang insidente. Habang nakasilip sa malaking glass window ay itinuro ko ni Mrs. Abad. Kasunod noon ay ang paglingon sa akin ni Engineer Abad. Nakangiti ito at nag-thumbs up. Hindi ko na napigilang mapaluha at itinaas ko rin ang kamay ko upang sanyasan din ito na ayos lang ako at ang anak ko. Naramdaman ko ang pagbigat ng balikat ko dahil sa kamay na pumatong doon. Pag-angat ko ng tingin ay si Austin. I told you, everything will be fine. At hindi naman ako nawala ng pag-asa. Alam ko na mabubuhay si Engineer Abad. Alam ko na matapang siyang tao at lalaban ito para sa pamilya niya. Ilang minuto pa ang paghihintay namin ni Austin nang lumabas si Mrs. Abad sa ICU. Sabi ng asawa ko, bumalik na lang kayo bukas. May sasabihin siyang importante sa inyo. Sa ngayon, hayaan na lang muna natin magpahinga ang asawa ko. Of course, Mrs. Abad. Marami po salamat at babalik na lang po kami ni Austin bukas o sa susunod na araw. Please, tawagan niyo po ako kapag nailipat na siya sa ward. Kami na po ang bahalang magpadala ng pagkain niyo dito. Salamat, Iha. Katulad ng ama mo'y napakabuti mong tao. O sige, mauna na ako at may kailangan pa akong asikasuhin. Salamat sa inyo. After namin makausap si Mrs. Abad ay nauna na itong umalis. Nagpaalam na rin kami kay Engineer Abad na nakadungaw sa glass window. Sa kotse pa uwi sa asyenda nagkausap kami ni Austin. Ano kaya sasabihin sa atin ni Engineer Abad? Patanong kong tanong kay Austin. I don't know. But I think, importante talaga ang gusto niya sabihin. Dahil pagkagising niya, ikaw din naman agad ang kanyang nabanggit. Sana nga, Austin. Gusto ko na rin talagang malinawan ang lahat. Naguguluhan din kasi ako sa inaakto ni Engineer Abad. Hindi ko alam kung anong utang na loob niya kay Daddy para iligtas kami ng anak natin. Sa tingin ko, mas malalim pa talaga ito. Ayan ka na naman. Nag-overthink ka na naman. Huwag ka na mag-jump sa conclusion. Alam mo namang mahirap umasa at mag-expect. And in the end, hindi naman pala yun ang gusto mo mangyari o marinig. Basta kung ano man ang sasabihin ni Engineer Abad, tanggapin natin. If he's willing to help, then tutulungan ko din siya at bibigyan ng protection. Napupuntong hininga ko sa isip ko. Gusto ko maayos na ang lahat. Kung pwede lang mamayang gabi, babalikan ko si Engineer Abad ay gagawin ko. Kaya lang mas mainam na pagpahingahin muna ito. Ayoko namang mabigla siya o ako. Baka hindi ko kayanin ang sasabihin niya. Or worst, hindi ko matanggap. Tinawagan ako mismo ng doktor ni Engineer Abad upang sabihin na maayos na ito at nailipat na sa kanyang kwarto. Anytime ay maaari na namin itong bisitahin. After his coma, wala namang ibang nangyari kaya naging panatag na kami. Sabi ng doktor ay hintayin na lang namin na makarecover ito. Nang malaman ni Jara ang lagay ni Engineer Abad, nangulit itong bisitahin ito. Kahit pa marami akong dapat na asikasuhin sa opisina ay pinamoved kong lahat ang meeting ko after lunch. Di love, ang tagal mo naman. Kanina pa ako naghihintay sa baba. Paangil na reklamo nito pagpasok sa opisina ko. Wait a second, kailangan ni Eileen ng mga papers na ito. Sagot ko. Sabi mo, pinamove mo na lahat ng gagawin mo mamayang after lunch. Bakit hanggang ngayon may ginagawa ka pa? Jara, sumusobra ka na ha. Pag pinagbibigyan ka, nagiging abusado ka na. Ang pagsama ko sa iyo na ito may bayad to. Hindi lang to thank you, tandaan mo. Grabe ka naman, Austin. Ang laki na ng tiyan ko, yan pa talagang nasa isip mo. Hayaan mo, pagkapanganak ko kahit oras-oras gawin mo. Matagal pa yun.
Pwede ba mamaya? Please? Pagbibiro ko sagot. Dumadalang na talaga ang make love namin ni Jara. Naiilang na daw kasi siya, kaya hindi na ako nito pinagbibigyan sa kama. Kahit anong gawin kong move, wala ba din sa kanya. Pwera na lang pag pinilit ko siya. Minsan naiisahan ko. Halika na. Naku, kung hindi ka lang talaga buntis. Pagpipigil kong salita pero binibiro ko lang ito. Pagtayo ko sa swivel chair ay ikinalawit na nito ang kanyang mga kamay sa aking braso. Iginiya ako nitong pababa. Excited ito na puntahan sa Engineer Abad dahil gusto nitong malaman ang importante nitong sasabihin sa amin. Tinitigan ko si Jara. Kakaiba ang tuwa sa mukha nito habang papunta sa ospital. Halos lahat ng klase ng prutas sa supermarket dala na niya upang ibigay kay Engineer Abad. Napabuntong hininga ko. Kinuha ko ang kamay niya at pinisil iyon. I know, you're waiting for this moment. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kung ano man ang sabihin sa'yo ni Engineer Abad, I'm always here for you. Kung hindi man natin malaman ang sagot sa kanya, I will do everything para makuha o makakuha ng sapat na ebidensya. Ibang nararamdaman ko ngayon. Ngiting sagot sa akin. Love, alam ko na makukuha ko na ang sagot sa mga tanong ko. Pero kung walang maibibigay sa atin na impormasyon sa Engineer Abad, hindi ko na ipipilit. Aba, ikaw naman ang financer ko kaya lahat ng investigator pwede ko nang i-hire para malaman ang totoo. I smiled back at itinaas ang kamay ko upang haplusin ang ulo nito. That's right. Ako lang ang maaasahan mo sa lahat ng iyong problema. Mapapera o ibang bagay, kaya kong lahat sa iyo ibigay. How sweet of you. Kinikilig tuloy ako. But seriously, I'm thankful. I'm thankful na hindi ako nagkamali na ikaw ang pinikot ko. I just kissed her on the cheeks. Mabuti alam mo, worth it naman ang pagpikot sa akin. Kasi hindi naman ako nagkamali ng desisyon na magpapikot sa'yo. Ilang sandali pa at huminto na ang kotse sa tapat ng ospital kung saan naka-admit si Engineer Abad. Sa 5th floor ang kwarto nito dahil doon inadmit ang mga private patients. Dala ang mga pinamiling prutas ni Jara, dumiretso na kami sa kwarto ni Engineer Abad. Bago kami kumatok at pumasok, sumilip muna kami sa maliit na butas sa may pinto. Nakita namin na ang mag-asawa lang nandoon. Sinabihan na namin sa Mrs. Abad na pupunta kami ngayon. Kaya alam na namin na inaasahan na ng mga ito ang pagpunta namin. Good morning. Bati ni Jara pagpasok. Engineer Abad, may mga dala akong iba't ibang klaseng prutas para sa inyo. Lahat yan para lumakas at gumaling po kayo agad. Pareho talaga kayo ng iyong ama. Maalalahanin at paalaga. Ganun pa man kahit wala na siya dito. Alam ko na ipinagmamalaki ka niya. Kaya noong buhay pa siya. Engineer Abad. Actually, kaya kami napapunta dito ng ganito kaaga. Dahil na rin sa sinabi niyo noong isang araw na importanteng sasabihin niyo sa amin. Sabay niya si Engineer Abad sa kanyang asawa at agad naman ito nagpaalam. Maiwan ko na muna kayo. Kakain lang muna ako sa kantin. Kayo na muna bahala sa asawa ko. Ngiting paalam ni Mrs. Abad. Naiwan kaming tatlo sa kwarto. Ilang segundo din kaming tahimik at pinakikiramdaman si Engineer Abad sa sasabihin nito. Ilang beses pa itong bumuntong hininga bago ituon ang atensyon sa amin ni Jara. Matalik kami magkaibigan ng ama mo, Jara. Panimula ni Engineer Abad. Marami kaming pinagsamahan na project ng daddy mo at lahat ng iyon na-accomplish namin. Masaya ako na kay Adrian ako nakasama dahil kung ano accomplishment niya sinasabi nito na dalawa kami doon. Lahat ng gumawa at nagsakripisyo na trabahador ay binabayaran nito ng kabutihan ng loob. Hindi lang sa sarili niya ang credit ng project, kung hindi sa amin lahat ng mga kasamahan niya. Nagsimula ng mapaiyak si Jara at kino-comfort ko lang ito. Nagpatuloy naman ang pagkukwento ni Engineer Abad. Malaking utang na loob ko sa daddy mo. Dahil siya lagi nandyan para sa akin, para sa pamilya ko. Nagsimula na rin maiyak si Engineer Abad. Nang mapagdesisyonan niyang kitli ng kanyang buhay, tumutol ako. Ano sinasabi niyo? Plano ni Daddy na mawala sa mundong ito? Tanong ni Jara. Oo, plano niya. Plano niya lahat iyon dahil wala na siyang choice. Kung hindi niya gagawin iyon, 3 kayong mapapahamak. Napilitan lang siya, Jara. Pero, paano po siya nawala ng choice? Paano mapapahamak sila, Jara? Tanong ko. Nawala ng choice si Adrian dahil tinakot siya ni Director Demetrio. Bago ka lang sa kumpanya kaya ang madalas na mag-supervise noon sa amin ay si Director.
Kung magsasabi kami ng totoo nila Damian sa pangungurakot niya, ipapapatay kami lahat. Bumaling si Engineer Abad kay Jara. Kaya naman hindi ako nag-atubiling tulungan ka at iligtas dahil na rin sa buhay ko na utang na loob sa tatay mo. Jara, mas pinili na lang niyang mawala para iligtas kami. Mas ginusto niya na siya na lang ang magsakripisyo. Sa huli, para wala nang mapahamak na ibang tao. Bakit nasangkot si Damian dito? Engineer lang din si Damian noon at kasamahan niyo. Hindi ba? Mr. Morales, sa tingin mo ba, makapagpapatayo na isang malaking business si Damian kung hindi dahil sa pagiging sakim nito? Nakipagtulungan siya kay Demetrio para idiin ang ama ni Jara. Binigyan siya ng malaking pera ni Demetrio upang umangat sa buhay. Si Demetrio din ang dahilan kung bakit naging kilala si Damian sa Cebu bilang isang magaling na engineer. Hanggang ngayon, magkatuwang pa rin ang dalawa sa pangungurakot. Tinitipid nila ang materyales. Iniiba ng mga ito ang mga plano at ginagawa ng alternative approach para mas makamura. Kaya nga gumuha ang tulay na ginawa ni Adrian dahil sa binago nila ang plano at nagtipid sa materyales. Hawak ko ang original na plano. Pero hindi sapat na ebidensya iyon para idiin si Damian at Demetrio. Sabat ni Jara. Magagaling sila, Jara. Kaya ko lang sinabi ito sa'yo upang maliwanagan ka. Hindi ko na rin kasi kayang itago ang lahat. Hindi ko sinasabi ang lahat ng ito para hikayatin ka na magpatuloy sa pag-iimbestiga nyo at ilabas ang katotohanan. Hindi ko rin maaaring itaya ang buhay ng pamilya ko, Jara. Bago mawala ang ama mo, isa lang ibinili niya sa akin. Ang itago ang katotohanan para sa'yo. Para hindi ka masaktan sa huli. Nang magdesisyon si Daddy para sa sarili niya, hindi niya na inisip kung anong tunay kong mararamdaman. Ngayon haharapin ko sila lahat at lilinisin ko ang pangalan ni Daddy. Kahit ilang taon pa akong abutin na makakuha ng ebidensya, gagawin ko. Kakayanin ko. Masaya na ang ama mo sa ginawa niyang desisyon. Kaya sana igalang na lang natin iyon kahit pa masakit, Jara. Mag-move on ka na. Kapag mas lalo mo lang ipinilit, mas masasaktan ka at sa huli baka hindi mo matanggap ang iba mo pang malalaman. Engineer Abad, nakikiusap ako sa inyo. Sabihin niyo na sa akin lahat. Pagmamakaawa ni Jara. Nakita ko sa mata ni Engineer Abad na ayaw nitong magsalita. Engineer Abad, please. Sabihin niyo na lahat sa asawa ko. Don't worry, hindi ka namin idadawit dito. I will not risk your family. At lalo na kayong nagligtas sa mag-ina ko. Yumuko si Abad at nag-isip. Please po. Pagmamakaawa ni Jara. Iyak na ito ng iyak habang pinipisil ang kamay ni Engineer Abad. Naawa naman si Engineer Abad at itinuloy pa nito ang iba pa niyang nalalaman. Walang mintis at sinabi niya nga lahat. Nakakagulat ang aming mga nalalaman. Akala namin yun na lahat pero nagkamali kami. May isa itong gustong sabihin pero hindi na nasabi. May kinuha si Engineer Abad sa side table ng kanyang lamesa. Inabot ito kay Jara ang maliit na envelope. Nakasil iyon. Kung sasabihin ko sa iyo baka hindi ka maniwala. Nandyan lahat ang kailangan mo na malaman. Mismong sa ama mo galing iyan. Kinuha namin iyon. Nagkatinginan kami ni Jara at palaisipan sa amin ang laman noon. Gusto pa sana namin makausap si Engineer Abad ngunit kailangan na nitong magpahinga. Kahit ayaw pang umuwi ni Jara, pinakausapan ko ito na babalik na lang kami bukas. Sa kotse, itinuloy namin ang aming pag-uusap. Jara, I'm sorry. Bago lang ako sa kumpanya at ginawang dahilan iyon ni Uncle Demetrio para lukuhin tayo. I'm sorry dahil sa kapabayaan ko. Namatay ang daddy mo. Hindi naman ako galit sa'yo. At least, alam na natin na si Demetrio at Damian na may kasalanan. Ang kailangan na lang natin pruweba. Of course, yan ang tatrabahuhin ko. Itong envelope na ito pag-uwi ko na lang titingnan. Para dalawa tayo makakita. Thank you. Sinamahan mo ako. Anytime, basta ikaw. Nakangiti ako kay Jara. Sa puso ko'y namamayani ang galit ko kay Demetrio. Masyadong nagtuwala si Lola sa kanya at nagawa pa niyang mangurakot sa pera ng kumpanya. Siya dahilan kung bakit namatay ang maraming tao. Sabi ko sa aking isip. Matalim akong nakatingin sa aming dinaraanan habang nagmamaneho. Ayoko ipakita kay Jara ang galit ko dahil baka masyado ito mag-alala at makaapekto sa pagbubuntis niya. In time,
I will settle everything. Nakailang buntong hininga na ako, pero wala pa rin akong lakas na loob na buksan ang envelope na ibinigay sa akin ni Engineer Abad. Iba ang kaba na nararamdaman ko. Napalunok ako dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin o tatanggapin kung ano man ang laman ng envelope na ito. Bakit hindi mo pabuksan? Paano natin malalaman yung laman niyan? Kung tititigan mo lang. Napangat ang tingin ko kay Austin na kaharap ko ngayon. Nakaupo kami sa sofa pero magkaharapan kami ng pagkakaupo. Nasa sala kami ngayon ng hotel. Pagka-uwi namin galing trabaho, hindi ko muna binuksan ito dahil kumukuha pa ako ng lakas ng loob. Iba talaga pakiramdam ko, Austin. Hindi ko maisip kung ano ba ang laman nito. Ano pa ba ang dapat ko malaman bukod sa nangyari 5 years ago? Iniisip ko kung ano ba ito at kung tungkol saan ba ito. Napabuntong hininga na lamang ako. Why are you doubting yourself? Don't jump to any conclusions hanggat hindi pa nakikita ang laman niyan. Maybe it's just an important matter. Baka inuwanan ka na maraming gold ni Daddy. Nakuha pa nitong magbiro kahit nakikita niyang seryoso talaga ako. Ikaw na kayo magbukas. Total, mas excited ka kaysa sa akin eh. Hindi naman sa ganoon. Gusto ko lang na mawala yung pag-aalala mo. Okay, I will open it. Kinuha ko ang envelope na nasa lamesa. Bumuntong hininga ako bago buksan iyon. Pagbukas ko ay inilabas ko lahat ng mga papel na nandoon upang makita namin ni Austin. I was very shocked. Is this for real? Tanong ko sa aking sarili habang tinitingnan ang mga iyon. Mga litrato iyon, letters, and a memory card. Sa mga picture pa lang na nakikita ko na mayani na ang lungkot sa aking puso. Nagsimula na tumulo ang luha sa mata ko. Paano nagawa ni Mommy ito kay Daddy? Tanong ko. Calm down, my love. Tingnan muna natin lahat. Baka sa mga letter na yun, mabasa natin ang sagot. For all these years, niloloko na pala ni Tito Damian at Mommy sa Daddy. Kaya ba gano'n na lang kabilis na magpakasal silang dalawa? Dahil matagal na silang magkarelasyon? Niloko niya si Daddy. Paano niya nagawang sirain ang masayang pamilya namin? Simula maliit ako naging faithful at responsible sa amin sa Daddy. Lahat ay ginawa nito para sa amin ni Mommy tapos ganito lang ang gagawin sa kanya. I can't believe this, Austin. Paano nagawang saktan ni Mommy si Daddy? Bakit pinili niya si Tito Damian over my dad na walang ginawa kung hindi magsakripisyo sa amin? Nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib. Napahawak ako dito at hinimas iyon. Hindi ko kayang tanggapin ang pagtataksil na ginawa ni Mommy kay Daddy. After all, my father did is for the sake of us. Pero si Mommy napakawalang hiya niya. Never in my dream na magagawa niya ang ganitong bagay. Please, calm down, Jara. Itatabi ko muna lahat ito. Kapag kalmado ka na, saka mo nalang ulit tingnan ito. No, Austin. Ngayong gabi lahat ang itatrabahuhin ko. Gusto kong malaman lahat. Ang Daddy ko, bakit siya nagawang lokohin ng Mommy? Hagulhol kong iyak. Daddy! Tawag ko sa pangalan ng aking ama. Sana hindi mo sinarili lahat. Sana sinabi mo sa akin lahat. Sana nadamayan kita sa oras ng sakit na nararamdaman mo, Daddy. Inilabas ko lahat ng sama na loob na nararamdaman ko. Muli kong ibinaling ang atensyon ko sa mga pictures na nasa lamesa. May picture doon si Tito Damian at Mommy na magkayakap at naghahalikan sa kotse. May picture din ito na naglalambingan behind the back of my daddy. Napakawalang hiya nila. Giit kong sabi habang iniisa-isa ang picture. Ang kakapal na mukha nila. Nagagawa pa nilang matulog at mamuhay ng masaya pagkatapos ng ginawa nila sa daddy ko. May mga litrato din doon na pumasok sa bahay namin si Tito Damian. Napaisip ako na makita ang mga iyon. Itong mga pictures, sa bahay namin ito kuha. I think wala ang daddy mo sa bahay. Or ikaw, kaya malayang nakakapasok si Damian sa bahay niyo. Kasi kung nandyan kayo, hindi yan magpapahuli. Sagot ni Austin sa akin. You're right. Noon, madalas na nag-out of town si Daddy dahil sa mga seminars and works. May time na hindi ito nakakauwi at nag-i-stay sa trabaho. At noong mga panahon na iyon,
magkatrabaho sa Damian at ang daddy mo. They manipulated everything, Jara. Ganun na nga. Kaya pala noon, nagigising ako sa hating gabi dahil sa mga ungol mula sa kwarto ni mommy and daddy. Kapag kumakatok ako, matagal bago buksan ni mommy. Kapag tinatanong ko siya, sabi niya nanonood lang siya ng TV. TV lang daw ang naririnig ko kaya hindi ko na iniintindi iyon. May mga panahon na kapag umuwi ako sa bahay galing school, naulinigan ko ang kwarto ni mommy na may kausap siya. Hindi lang yan. Nang minsan pumasok ako sa kwarto ni mommy, may naliligo sa banyo at may iilang kalat na damit sa kwarto. Even the shoe, nakita ko I know hindi kay daddy iyon. Bakit hindi ko napansin yung mga clue? Bakit masyado ako naging panatag sa mga nakita ko? Bakit ginawa ko magbulag-bulagan? This is my fault. Sabi ko, Daddy, I'm sorry. This is my fault. This is not your fault, Jara. Hindi mo gusto ang nangyari at sino ba naman na anak ang iisipin na nalalaki ang kanilang nanay? Biktima lang kayo ng daddy mo, Jara. Saad ni Austin. Binuksan ko isang letter. Napatulo ang luha ko nang mabasa ko na para sa akin na yun. To my beloved daughter, Jara. Anak, alam ko na magagalit ka kay daddy dahil hindi ko sinabi sa'yo to. Ayoko kasi mapasama ang mommy mo. Alam mo na mahal ka namin ng mommy mo. Siyempre kung walang pagmamahal, hindi ka sana namin magiging anak. Itinago ko ang bagay na ito dahil alam ko na masasaktan ka na malaman ng totoo. At hindi magiging forever na masayang pamilya nating tatlo. You and your mom is enough. At walang bagay na matutumbasan ng pagmamahal ko sa inyo. Dumarating sigurong oras at panahon na nawawala ang pagmamahal. Kagaya na nangyari sa amin ng mommy mo. Siguro nga at nagkaroon ako ng pagkukulang kaya hinanap ng iba sa mommy mo. Maluwag sa dibdib kong tinanggap ang lahat, anak. Naging masaya na lang din ako para sa kanila dahil doon magiging masaya ang mommy mo. Bukod pa doon, hindi na niya kailangan umalis sa bahay at iwan tayong dalawa. Ayokong mawalan ka ng nanay, Jara. Patawarin mo ako, anak, sa mga pagkukulang ko. Alam kong hindi ako naging perfect daddy sa'yo pero ang pagmamahal ko sa'yo walang kapantay, anak. Mahal na mahal kita. Kayo ng mami mo. Hanggang sa dulo ng akong buhay, mas pipiliin kong ako nalang masaktan kaysa kayo ng mami mo. I am proud of you. Malakang tiwala ako na matutupad mo rin ang mga pangarap mo. Anak, huwag kang susuko at abutin mo lahat ng mitiin mo sa buhay. I will protect and take care of you no matter what happen in the future. Love, Daddy. Inilagay ko sa akin dibdib ang sulat na nabasa ko. Daddy. Mahinang tawag ko sa pangalan niya ng paulit-ulit. I love you, Daddy. I know hindi mo ako pababayaan at parati mo akong ginagabayan but your request is too much. Paano ko tatanggapin ang lahat ko sa huli ikaw ang nawala? Why are you so unfair, Daddy? Wala kang pagkukulang. Sadyang hindi lang nakontento si Mommy sa kaya mong ibigay. Naramdaman ko ang yakap ni Austin mula sa akin likuran. Ang kapal na mukha nila para ipangalandakan sa daddy ko na mahal nilang isa't isa. Tell me, Austin, ganun na lang ba kadali magtapuan ng relasyon na binigyan mo ng halaga at inalayan mo ng buhay? Bakit nagawa sa amin ni Mommy ito? Sana iniwan na lang niya kami, kaysa sa huli kaming dalawa ni Daddy ang naging miserable. Napayakap ako sa kamay ni Austin. Iniga ko doon ang ulo ko at napapikit. I love you, Daddy. Kahit wala ka na, I will take revenge for everything. Sa lahat-lahat ng ginawa nila sa pamilya natin. Sa pangwawasak nila sa pagkatao mo. Hindi ko palalampasin ang mga ito. Sabi ko sa isip ko habang patuloy na umiiyak sa bisig ng lalaking mahal ko. I love you, Jara. You can count on me in case you need my help. Bulong sa tenga ko ni Austin. Thank you for always comforting me. I love you too, Austin. Sagot ko. Magpahinga ka na muna. Masyado nang nakaka-apekto sa emosyon mo ang nalaman natin. Please, calm down. Ang baby natin at ikaw ay baka malagay sa alanganin. Pag-aalalang sabi nito sa akin. Yes, love. Magpahinga na muna tayo. Hindi ko rin naman kakayanin na may mangyari sa anak natin dahil sa nararamdaman ko ngayon. Okay, let's go. Inalalayan ako ni Austin papunta sa kwarto.
Hindi ako iniwan nito hanggat hindi nasasigurado na nagpapahinga na ako. Ayusin ko lang yung mga pictures and letters. Bukas mo na ituloy ang pagbabasa, okay?